Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nagawang magtungo ng dalawang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts School sa ikapitong palapag ng Imperial Tomb. Nang mabasa naman ng isang master ang nakasulat sa pintuan ay napasabi na lang ito na mukhang nais nilang takutin ang mga papasok sa lugar na ito, kaya naman ay sa isip nito na ang akala niya ay isa lamang itong normal na pader, ngunit ngayon na nakikita niya ito ng malapitan ay ang mga ito ay isang brick wall. Nang natigilan naman siya, dahil sa bigla na lang na nagbukas ito. Sabi naman ng isa na mukhang may kakaiba sa lugar na ito, at sigurado siya na nilagay ang ganitong klaseng bagay upang mapatagal sila, at ang ginawa nilang ito ay wala namang silbi. Kaya naman ay agad na nagutos ang isang master na magtungo na sila, kaya naman ay wala nang sinayang na oras ang dalawa at agad na nagpatuloy. Sa Imperial Palace Guardian Hall 4th Room naman, ay naiinis ang isa pang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Sabi nito na parang isa lamang kalokohan na siya bilang isang sect leader ang kailangan na maglagay ng mga bakas ng demonic cult sword technique sa katawan ng mga ito. Maya-maya pa ay napasabi na lang siya na kaunti na lang at matatapos na din siya sa kanyang ginagawa. At ang malahalimaw na babae na isa ding master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay sigurado siya na nakaabot na sa nakatagong kayamanan kaya naman ay kailangan niya ng magmadali upang magawang makahabol. Nang bigla naman itong may naramdaman na presensya ng ibang tao na papalapit sa kanya, kaya naman ay napatanong siya na kung ito na kaya ang reinforcement ng mga ito at mukhang masyado silang maaga sa kanyang inaasahan. Sabi naman ng dumating na mukhang maging sa lugar na ito ay madami ding mga katawan na wala ng mga buhay, at mukhang mas malala ang sitwasyon sa lugar na ito, sa isip naman ng master na ang suot nito ay mukhang isa itong embroidered uniform guard. Nang bigla naman na sinabi ni Heobong na sa wakas ay nakita na din niya ang salarin sabay turo dito, nagalit naman ang master dahil sa pagturo nito sa kanya at napasabi na ang batang ito ay hindi siya nirerespeto, at sabi pa niya na ang isang ito ay mukhang nasa Supreme Peak lamang, ngunit ang kay-abangan nito ay hindi matatapatan. Kaya naman ay agad itong nagtanong kay Heobong na kung mag-isa lamang ba itong nagtungo sa lugar. Sinagot naman siya nito na kung ano naman ang magagawa ng bagay na iyon sa kanya. Sa galit ay sinabihan niya si Heobong na dapat ay natakot na ito, at dahil sa naiinip na siya sa kanyang ginagawa ay tuturuan na lang niya ito ng leksyon, ngunit sinagot naman siya nito na maari naman siyang sumubok na gawin ang bagay na iyon. Dahil dito ay napangiti na lang ang master at sinabi kay Heobong na hindi niya alam kung saan nanggagaling ang katapangan nito, ngunit sana ay makatagal ito sa kanya. Nang bigla naman na sumugod sa likod ni Heobong ang ating bida, at matagumpay na inatake ang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, matapos ay sinundan pa ito ni Yuwon ng isang kritikal na panapos na atake na tumagos sa kanyang katawan. Agad naman na nagbigay din ito ng atake, at nang magkaroon ito ng kaunting pagkakataon ay agad naman din itong napa-atres, sa isip nito na hindi man lamang niya nagawang maramdaman ang kanyang presensya, at nagawa lamang siyang mapatamaan gamit ang isang teknik lamang, dagdag pa nito na hindi niya alam na may kagaya niya sa hanay ng mga embroidered uniform guards. Matapos ay napaluhod naman ito at napapasabi na nagawa niyang makaiwas sa mga matitinding pinsala ngunit ang kanyang internal injuries ay malubha, at kailangan itong makatagal hanggang sa may dumating na kasamahan niya upang matulungan siya. Nang bigla naman siyang inatake ni Yuwon, sa nangyari ay mabilis na naputol ang isa nitong braso bago pa niya magawang makadepensa. Matapos ay sabi ng ating bida na masyado itong madrama sa pinapakitan niyang pagsigaw dahil sa matinding sakit na nararanasan niya ngayon, at sinabi na kung sa tingin ba nito na hindi malalaman ng ating bida ang ginagawa nitong pakulo sa paggamit ng martial arts ng kanyang demonic cult. Sa narinig naman nito ay bigla siyang natigilan dahil sa ang isang ito ay mula sa demonic cult, kaya naman ay napapatanong na siya kung anong ginagawa ng mga ito sa Imperial Tomb. Nang bigla naman na pinutol pa ng ating bida ang natitira pa nitong braso, matapos ay sinabi nito na puputulan niya ang iba pang parte ng kanyang katawan sa kada tanong na hindi niya sasagutin, dahil dito ay nakaramdam naman ang master ng matinding takot at napapasabi na ang isang ito ay talagang nababaliw na. Sa Imperial Palace Guardians Hall, sa ika-6 na palapag,
ay isa-isang inuubos ng mga master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ang mga gwardya at tauhan ng mga Imperial Palace Guardians. Sabi naman ng head guardian habang ito ay nasa isang sulok ng silid, ay ang bawat isa sa mga ito ay nagtataglay ng martial prowess ng kagaya ng sa kanya o higit pa, kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit ito nangyayari ngayon sa Imperial Palace Hall. Dagdag pa nito na ang malahalimaw na babae na kung tawagin nila ay Bloodblade Master, ay nagawang maputol ang kanyang dalawang braso gamit lamang ang isang teknik, dahil dito ay naiinis siya na kung mauupo na lang ba siya sa isang sulok at papanoodin ang kanyang mga gwardya habang isa-isang pinapatay. Ngunit desidido naman ang mga gwardya nito at sinasabi na magsisugod lamang sila dahil hindi nila maaring hayaan lamang ang mga ito na magtungo sa sekretong kayamanan. Ngunit sa isang was-iwas lamang ng kanyang sandata ay ang lahat ng mga papasugod na gwardya ng Imperial Palace Tomb ay napaslang, kaya naman nang matapos ay nagtanong ito na kung ilan pa ba sa kanila ang natitira pang buhay. Sumagot naman dito ang isa pa niyang kasama at sinabi na 5 na lang ang natitira at siya na ang baalang maglinis sa mga natitirang kalat na ito, nang bigla naman na nagkaroon ng malakas na pagyanig mula sa kanilang itaas. Kaya naman ay napahinto ang isang master at napapatanong na kung anong nangyayari sa kanilang itaas, nang bigla naman itong napahinto, kaya naman ay agad nitong tinawag ang Spearblade Master upang makaiwas sa papabagsak sa kanyang uluhan. Hindi din nagtagal ay nagbagsakan ang malalaking tipak na bato sa kinaroroonan ng Spearblade Master, sa nangyari ay napapasabi na lang ang Spearblade Master na muntik na siya sa nangyaring pagbagsak na iyon, at isa iyong hindi inaasahang dahilan upang labis siyang mapinsala. Nang bigla naman siyang nakaaninag ng isang imahe ng tao sa makapal na alikabok na gawa ng pagbagsak, sa isip nito na hindi niya nararamdaman ang kahit anong chi sa isang ito, at mukhang isa lamang itong ordinaryong tao, kaya naman ay napapatanong siya na kung sino naman kaya ito. Nang bigla naman na ibinaba ni Yuhun ang kanyang kamay, sa nangyari ay agad naman na nawala ang makapal na usok na nakapalibot sa kanya, sa nangyari ay namamangha naman ito dahil gamit lamang ang pagkumpas ng kamay niya ay ang lahat ng mga alikabok sa kanyang paligid ay nawala. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Kaya naman ay takang-taka na siya kung sino ba talaga ito. Nang bigla naman itong nakita ang ulo ng isa nilang kasamahan at ito ay ang Steelblade Master. Bago pa maganap ito, ay habang nakahandusay ang Steelblade Master, ay tinatanong ni Yuhun na kung bukod sa kanya ay mayroon pa bang 4 na Master ang nakapasok sa Imperial Tomb, na mabilis naman niyang sinang-ayunan. Nang bigla naman na may napansin ang ating bida dito, sabi nito na mayroon ding parasitic insect sa loob ng ulo nito. At mukhang inilantad talaga nito ang impormasyon patungkol sa kanyang tinatanong upang agad siyang mamatay, kaya naman ay sa isip ng ating bida na isa itong tahimik na estratehiya, kaya naman ay agad nitong pinutol ang ulo ng Steelblade Master. Sabi naman niya dito na kung ano pa man ay ang rason ng pagpasok ng mga ito ay para sa Kirin Blood, at sinong nakakaalam kung anong maaring mangyari kung sakaling makuha ng grupo nito ang Kirin Blood. Kaya naman ay kailangan na niya na magmadali, ngunit napapatanong si Yuhun na kung ano na ang kanyang gagawin dahil sa ang palapag na ito ay napakalawak at aabutin ng ilang mga oras bago siya makapunta sa iba pang palapag. Sa kasalukuyang sitwasyon ay natutuwa naman dito ang ating bida dahil sa pagkaepektibo ng shortcut na kanyang ginawa. Hindi naman makapaniwala ang isang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts sa lalaking nasa kanyang harapan. Napatanong naman siya sa kanyang isip na kung isa ba itong reinforcement, ngunit agad naman na nagpugay ang mga gwardya nito at sinasabi na ang kanilang emperor ay nagpadala na ng taong tutulong sa kanila. Nagagalit naman dito ang Spearblade Master at hindi makapaniwala na ang isang embroidered uniform guard lamang ang taong pumaslang sa Steelblade Master. Kaya naman ay agad na naghanda ito upang atakihin ang ating bida, at sinasabi na kung anong lakas ng loob nito na magpunta sa kanila. Sa nakitang ito naman ng kanyang kasama ay hindi nito nagugustuhan ang reaksyon nito sa nangyari at masyado siyang nagpapadala sa kanyang emosyon, kahit na hindi pa nila alam ang mismong level ng martial arts ng isang ito. Habang papasugod ito sa ating bida, ay napapasabi naman ng Head Imperial Guardian na mukhang kakaharapin na nito ang panganib,
At sinabi na kahit siya ay nasa magandang kalagayan ay hindi nito alam kung makakayanan ba niyang masangga ang atake na iyon at ano naman kaya ang pinaplano ng taong ito. Sa isip naman ng Spear Blade Master na kung balak ba ng isa na ito na magpakamatay, dahil ang teknik na ito ay ang rurok ng spearmanship na ginawa sa pamamagitan ng pundasyon ng Supreme Saber Divine Martial Arts, at hinding-hindi niya magagawa na masangga ang atake niyang ito. Tinignan lamang ito ng ating bida, at mabilis na bumunot ng kanyang sandata, at nang matapos ay madali lamang na napapawalang bisa ito ni Yuun. Sa nangyayari ay hindi naman ito makapaniwala, dagdag pa nito na ang bawat isa sa kanyang ginawang atake ay nagawa lamang nitong mapawalang bisa, nang bandang huli ay ang Spear Blade Master na ang umiiwas sa atake ng ating bida at dumedepensa. Nang matapos ay napasabi siya na ang ginawa ng isang ito ay ang teknik na Ultimate Delightful Murder Blade, the fifth form of the Supreme Saber Divine Martial Arts, at sa papaanong paraan na ang isang gwardya lamang ay alam ang teknik na iyon. Nang napansin naman nito na napinsala ang kanyang kamay, at napasabi na hindi niya nakayanan na matalo ang isang tao na nasa kanyang harapan kahit gumamit na siya ng kanyang 10-star chi. Kaya naman ay tinanong na nito ang ating bida na kung sino ba talaga ito, at paanong ang isang miyembro ng Imperial Palace ay alam ang kanilang teknik, nang bigla naman itong natigilan dahil sa bigla na lang na nabasag ang kanyang sandata. Matapos ay mabilis naman siyang pinuntahan ni Yuun sa kanyang tabi at sinabi na masyado itong madami pang sinasabi, sa gulat nito ay bigla naman siyang napa-atras mula kay Yuun. Matapos ay napapatanong ang Spear Blade Master na kung ano ang nangyaring iyon, dahil hindi man lamang nito nagawang makita ang ating bida, maging ang maramdaman ito na papalapit sa kanya, at hindi maaring isa ito sa mga embroidered uniform guards. Nang bigla naman na nawala ito sa kanyang kinatatayuan, kaya naman ay nagtaka ito kung saan na siya nagpunta, ngunit paglingon niya ay nakita na niya ang ating bida na naghahanda ng isang atake patungo sa kanya. Nang makita naman niya si Yuun, ay napasabi naman ito na gumagawa ito ng mga after image at ang mga paggalaw nito ay paiba-iba. Kaya naman ay napapatanong siya kung paano naging posible na magawa ito, kaya naman ay agad nitong iniikot ang kanyang sandata upang gumawa ng panangga sa papalapit na atake sa kanya. Ngunit bigla naman na may nangyaring kakaiba sa atake ni Yuun. Napansin naman ito ng Head Imperial Guardian at namamangha dahil ang iba't ibang mga paggalaw ni Yuun ay nagsama-sama bilang isang teknik, at hindi din nagtagal at matagumpay itong tumama at tumagos sa katawan ng Spear Blade Guardian. Nang matapos ay napapatanong naman ito na sa papaano siyang natalo ng ganun kadali, sinagot naman ito ng ating bida at sinabi na wala na itong oras pa para pag-aksyahan pa siya ng panahon. Matapos ay nagsaya naman ang mga gwardya ng Imperial Guardian dahil sa nagawa nitong matalo ang isang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ng ganun lamang kadali. Sa isip naman ng Head Guardian ng Imperial Palace na nagtataka siya dahil sa mayroong ganito katalentado sa miyembro ng mga Embroidered Uniform Guard, ngunit hindi ito maari dahil kahit pa ang pinakamalakas na gwardya ay hindi magtataglay ng ganitong klase ng level ng martial arts. Hindi naman nagustuhan ng isa pang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ang nangyari dahil sa nagawa lamang na matalo ang Spear Blade Master gamit lamang ang dalawang teknik. Bukod doon ay sinabihan sila na walang kahit na sino sa mga Embroidered Uniform Guard ang maaring tumapat sa kanila, kaya naman ay napapatanong siya na kung sino ba talaga ito. Nang bigla naman siyang tinanong ng ating bida kung siya na lang ba ang natitira sa lugar na ito. Sa nangyari ay bigla naman itong nakaramdam ng matinding takot dahil sa malakas na presensya na ipinaparanas sa kanya ng ating bida. Kaya naman ay agad na inatake nito ang sahig upang magkaroon ng mga alikabok para matakpan siya, napangiti naman dito ang ating bida sa ginawa niyang ito. Sa isip naman ng natitirang master na kailangan niyang makatakas sa lugar na ito, dahil sa maaring magaya siya sa kung anong nangyari sa Spear Blade Master. Kaya naman ay sa tingin nito na mas maganda kung may pasunod niya ang ating bida sa malakas nilang kasama at ito ay ang Bloodblade Master. Nang bigla naman itong natigilan sa kanyang ginagawang pagtakas, dahil sa madaming mga sword eyes na nasa kanyang dadaanan, matapos ay tinanong siya ni Yuun kung sa tingin ba nito ay makakatakas siya sa kamay ng ating bida.
Dahil dito ay napapatanong naman ang master na kung saan naman kaya nanggaling ang ganito kadaming mga espada sa kanyang daraanan, at posible kaya na magawa nitong makontrol ang ganito kadaming mga espada sa isang controlan lamang? Kaya naman ay sinabi nito na wala na siyang iba pang pagpipilian kung hindi ang mabilis na makaalis dito, dahil sa mas malaki pa ang tsansya niya na mabuhay sa mga espada na gawa sa yelo kumpara sa kalabanan ang halimaw na ito. Agad naman na ipinang-atake ito ng ating bida patungo sa kinaroroonan ng master, sabi nito na hindi magagawa na makagalaw ng ating bida habang ginagamit ang chi sword control, kaya naman ay pinalibutan nito ang kanyang sandata ng kanyang chi aura upang labanan ang mga ito. Kaya naman ay agad itong naghanda ng isang teknik at ito ay ang Supreme Saber Divine Martial Arts Sword Technique, 4th Form, Ultimate Destruction Sword. Nang nagawa niyang maatake ito ay napasabi siya na tama ang kanyang hinala na ang mga ito ay tanging mga espada lamang na gawa sa yelo, at ang mga ito ay wala lamang kumpara sa kanyang teknik, nang bigla naman na mabilis na nagtungo ang ating bida sa kanyang likudan at sinabihan siya na ang kanyang likudan ay bukas na bukas. Dahil sa nangyari ay bigla naman itong napasigaw na kung paano niyang nagawa na magtungo sa kanyang likudan, ngunit sinagot lamang siya ng ating bida ng isang pag-atake na nagawang ihiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Gulat naman ang head ng guardian ng Imperial Palace sa kanyang nakita na ginawa ng ating bida, at napasabi na lubos siyang namamangha dahil may ganito palang magaling na martial artist ang umiiral sa mundo. Dagdag pa nito na hindi na importante kung sino man ang lalaki na ito, dahil sa ngayon ay masaya siya dahil ang lalaki na ito ay nasa kanilang panig. At bukod pa doon ay malaki ang tiyansa na makakaya nitong matapatan ang malahalimaw na babae na kanyang nakaharap. Kaya naman ay sinabihan nito ang ating bida na magtungo ito sa ibaba at pigilan ang mga kaaway, dahil kailangan nilang magmadali bago pa makuha ng mga ito ang nakatagong kayamanan. Ngunit tinitigan lamang siya ni Yuwon ng masama, dahil dito ay bigla naman siyang kinabahan dahil sa hindi maganda ang kanyang nararamdaman. Bukod pa doon ay hindi pa nito iniaalis ang kanyang blade sa kanyang pagkakahawak at nagpapalabas pa din ito ng killing intent. Sabi naman dito ng ating bida na kung anong magagawa nito, dahil siya ay hindi nila kakampi, nang bigla naman siyang pinugutan ng ulo ng ating bida. Nagtaka naman ang mga gwardya ng Imperial Palace Guardian dahil sa nakita nilang pagpaslang ng ating bida sa kanilang head guardian. Kaya naman ay napasigaw sila na kung anong ginagawa ng ating bida. Kaya naman ay sinabi ni Yuwon sa mga ito na mukhang pinapaniwalaan pa din nila na nasa kanilang panig ito. Kaya naman ay sinabi ni Yuwon sa kanila na siya ay isang master na mula sa 10,000 Great Mountains. Sa nangyari ay bigla silang nakaramdam ng matinding takot dahil sa isip nila na kung ito ay nagmula sa the 10,000 Great Mountain ay malamang na isa itong miyembro ng Heavenly Demonic Cult. Dagdag pa ng ating bida na ngayon ay papaslangan din niya ang lahat ng mga ito. Sa Imperial Palace Guardian Hall Prison, ay nagtungo dito si Heobong upang pakawalan ang mga espiya na kanilang ipinadala sa Imperial Palace. Naiiyak naman si Heobong dahil sa kanyang mga nakikita, dahil sa ang kuko ng mga ito sa kanilang mga paa at kamay ay tinanggal at nagawang pasuan sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Totoong natural lang para sa kanilang mamatay dahil sa matinding pagpapahirap na kanilang dinanas. Sabi naman ng isa sa mga ito na maswerte siya na makaligtas at dahil ito sa biglaang pagpasok ng mga hindi kilalang mga grupo, ngunit mamamatay naman din sila para sa kanilang demonic cult, dahil sa ang trabaho nila ay ang mag-espiya, kaya naman ay sinabihan nito si Heobong na huwag na itong malungkot dahil sa namatay ang mga ito nang nagawa ang kanilang mga tungkulin. Dagdag pa nito na ang mga miyembro ng Darkness Clan ay nabubuhay bilang anino ng demonic cult, nang walang mga kaibigan o kahit mga pamilya, at nagawa ng mga ito na mabuhay sa huling pagkakataon kasama ang Heavenly Demon at nagawang makuha ang kanilang mga bangkay, kaya naman ay sigurado siya na ang mga ito ay walang mga pinagsisisihan. Sa isip naman ni Heobong na alam naman niya ang patungkol sa bagay na iyon ngunit ang Demon Lord ay mas lalong nagalit dahil sa nalaman din niya ang tungkol dito, at matagal-tagal na din nang huli niya itong makita na magalit. Nang bigla naman nitong naalala si Yuwon na nagtungo sa mga kalaban nila nang siya lamang, kaya naman ay napapatanong ito na kung nasa maayos lamang ba siyang kalagayan,
kaya naman ay sinabi nito sa kanyang kasama na may kailangan pa siyang ayusin sa lugar na ito at magmadali sa kung nasaan na ngayon ang kanilang Demon Lord, nang bigla naman silang natigilan dahil sa matinding pagyanig ng lugar. Nang bigla naman itong natigilan, dahil sa may kakaibang enerhiya ang nagmumula sa kanilang ibaba, kaya naman ay nagmamadali itong nagpaalam sa miyembro ng Darkness Clan upang hanapin ang Demon Lord kaya naman ay siya na muna ang bahala dito, na sinang-ayunan naman ito. Sa ikapitong palapag naman ay madali lamang na dinidepensahan ng isang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ang mga patibong. Sabi nito na ang mga patibong sa lugar na ito ay pawang mga pambata, at maya-maya pa ay nakita at narating na din ng mga ito ang pintuan sa nakatagong kayamanan ng Imperial Palace na kanilang ipinunta. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.